sakit ang inyong mga panga at inyong mga pisngi mamamanhid. Manlalait tayo ng mga umaabuso sa karapatang pantao, umaabuso sa ating mga Pilipino, umaabuso sa pondo ng bayan. Tayo ay babawi sa kanila pag mumumurahin natin sila. Oo, bago pa nila tayo laitin na natin sila. Doon man lang tayo nakakabawi. Di ba? O marami sa inyong tuwan-tuwa nung nakaraang vlog natin. O dahil nakikita ko yung mga comment ninyo, personal kong binabasa yan, kahit gano'ng karami yan, 1,000, 2,000, 3,000, binabasa ko talaga yan. Minsan nga nakakaalmoranas na ako kakaupo sa kubeta. O, kahit di naman ako umiebak. Kakabasa ko sa mga comment ninyo, na tumataba ang aking puso at lumalaki ang aking ulo sa inyong papuri. Maraming salamat po. Magpakulay na rin kayo para maganda. Oo. Pero maraming salamat sa inyong nakakatabang pusong kasi kami talaga dito sa Pilipinas, sabi ko nga sa inyo, napakadelikado ng buhay ng mga katulad namin. Sabi ko nga sa inyo, Senado nga binababoy. Yung mga malalaking personalidad binababoy. Lalong-lalo na kaya tayo masang Pilipino lang tayo eh. Oo, nagsasalita nga lang tayo, pero masang Pilipino lang tayo, pare-parehas lang tayo eh. Maswerte na tayo, kumain tayong 3 beses ang araw eh. So mas delikado para sa amin kasi wala kaming kakayanan. Wala kaming kakayanan na kumuha ng mga bodyguard, mga security na yan, kumuha ng mga bulletproof na mga sasakyan. Hindi natin kaya yan, no? Pero sa kabila ng risk, sa kabila ng danger ng ating trabaho at ginagawa, kasi I consider this as a passion. Sa kabila ng ginagawa natin, ng passion natin, pagsunod natin sa ating advokasya, nasitahin ang lahat ng mga maling ginagawa ng gobyerno at palakpakan lahat ng mga tamang ginagawa nila. Sabi ko nga sa inyo, yung palad ko matagal na hindi nagdidikit eh. Ayaw nang dumikit. Oh, wala eh. Gusto ko man palakpakan yung mga nangyayari. Wala namang magandang nangyayari. Kunya mas na itong si BBM eh. Pinaglihi yata sa sama ng loob ito eh. Oh, sabi ko nga sa inyo, kung si King Midas, lahat ng hawakan nagiging ginto. Ito, lahat ng hawakan nito ng BBM nagiging ebak. Di ba? Ganun lang eh. Oh, so sabi ko nga, wala. Gusto ko man sanang batiin lahat ng mga ginagawa nila sa nakaraang 4 na taon. Wala naman Kayo rin naman makakapagpatunay niyan eh. Hindi lang naman ako, makikita natin dito sa libo-libong mga nanonood ngayon. Sabi ko nga sa inyo, dito sa channel ko before, ang daming troll. Ang daming troll dito sa YouTube channel natin, pero nawala lahat yun eh. Pag tinitingnan ko yung daan-daang mga comments ninyo, nako, maraming salamat sa inyong pagbati, sa inyong napapasaya ko kayo, natutuwa kayo. Maraming salamat. Deserve nyo naman yan sa hirap ng buhay ngayon. Deserve nyo naman tumawa kahit konti, di ba? Oh, so manonood kayo sa ibang mga vlogger, medyo toxic na yung balita, tinotoxican pa nila. Dito sa atin, re-reactionan natin ng light lang. Tapos i-expose natin lahat ng mga kabobohan nila, di ba? Ayun yun yan. Maraming salamat sa inyong pagtakilik ha. Like, share, subscribe. Pinaka-importante sa lahat, mag-super thanks kayo. O, dyan sa may comment section ha, makikita nyo sa may taas, meron doon like, meron doon meron doon yung puso. Puso na may na may hugis dolyar. O, meron doon. Tapos pag pinindot mo 'yon, meron yun pwede mong hinaan, pwede mong malakasan, parang volume ng ng radyo. Yung pinakamalakas mas maganda. Mas maganda kulay niyan. Nababasa ko talaga 'yan. Kahit malabo ang mata ko, nababasa ko yan. Kaya ninyo, maraming salamat sa inyo. Sa mga nagpapakulay dito sa channel natin, maraming sa inyo. Salamat sa inyong mga pakulay. Dahil sa inyo, may pambayad tayo abogado. Hindi, napakadelikado ito ng ginagawa namin ha. Napakadelikado nito. Sabi ko nga sa inyo, kung sobrang delikado nito sa mga matataas ang katungkulan sa gobyerno, lalo na sa amin. Death threat, araw-araw yan sa mga messenger namin. Pag binuksan mo yung mga messenger, naku, puro mura yan. Pag tinignan mo yung mga profile, mga nakalak naman yan. Tapos wala namang mga argumento, mura-mura lang yan. Tapos sasabihan ka na pag nakita kita, yari ka. Maraming ganyan. Napakadelikado. Tapos napakarami pang mga kaso ang ibinabato sa atin. Pero sabi nga nila, kung mananahimik tayo, kung tatahimik tayo, kung medyo pepetex tayo, walang mangyayari sa bayang Pilipinas. Parang papayagan na rin natin. Sabi nga ni Bongbong Marcos sa kanyang speech, di ba? Kapag ikay nanahimik at may nakikita kang mali. At nanahimik ka, naging parte ka ng mali na yon. Kaya kailangan pag may nakita kang mali, salita ka agad, yun lang libre. Libre po ang magsalita at libre po ang bumatikos, lalong-lalo na kung valid naman yung reason. Oo, libre po yun. Kailangan gawin po natin yan. O kailangan i-practice po natin yan, yung pagbibigay ng ating saloobin sa social media, sa kapitbahay. Pag may kapitbahay kayong tanga, dibatihin nyo. Dibatihin nyo ng dibatihin, huwag kayong mapagod. Kahit paulit-ulit, sabi ko nga sa inyo, minsan yung paulit-ulit, maganda rin yan. Kasi yan ang propagandang ginagawa ng mga makakaliwa, ni Trillanes na baliw. Ganyan, paulit-ulit. Yung mga mainstream media, paulit-ulit man lang din yung tanong nila. Nakuha na nila yung sagot, uulit-ulitin na naman nila. And sa pagpaulit-ulit,
Kahit paulit-ulit yung ating mga dinidiscuss dito, paulit-ulit nating lumalakas ang ating utak. Kapag merong nagtanong sa atin ng mga dilawang tayo, mga loyalistang bobo, di ba alam natin, sasagot natin sa kanila. Oo, di ba? Kaya yan. So again, maraming salamat sa inyo mga bossing. Simulan na natin kagad. Ang mga bali-balita. Syempre, hindi naman pwede hindi natin reaksyonan yung sinabi ng ating magaling na spokesperson. Ito, pakinggan natin masasabi ng ating spokesperson patungkol sa pag-aresto kay Senator Bato. Sige nga, ano masasabi nitong bugok na ito? Dismayado raw si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Wow, umpisa pa lang, tanga na. Dismayado daw si Bongbong Marcos sa pagtakas ni Bato. Bakit dismayado ka sa pagtakas ni Bato? Akala ko ba hindi mo siya pinaaresto? Akala ko ba walang aaresto? Sinabihan mo pulis, hindi aresto. Sinabihan mo NBI, hindi paparesto. Tapos masama ang loob mo na umalis siya. Hindi naman pala siya arestado. Walang mag-aaresto sa kanya. O bakit hindi siya pwede umalis? Tangina talaga yun. Bobo talaga tong presidente na ito. Umpisa pa lang, mapapamura ka na. Hindi ba? O kalinaw-linaw naman nung kanyang sinabi. Hindi ba? Walang arestuhan, walang instruction, walang utos. Pero dismayado siya. Putang ina ka. Dismayado ka sa pag-alis ni Bato. Hindi ka dismayado sa nangyari sa bayang Pilipinas. Hindi ka dismayado na mataas ang gasolina. Hindi ka dismayado na walang makain ng mga Pilipino. Hindi ka dismayado na na napakamahal ng bilihin, walang trabaho mga kababayan natin. Hindi ka dismayado na bagsak ang ekonomiya natin. Ang dollars malapit na mag-62 all-time high. Ang dollars natin ngayon kontra sa piso all-time high, tas ang economy natin all-time low. Tas ang utang natin all-time high. Ang bobo Sinabi pa nito ni Claire Castro na yung utang daw, minana pa daw ni Bongbong Marcos. Tanga. Buti sana kung hindi siya nangutang kahit sang kusing. Hindi Yung utang ni Pangulong Duterte, dinagdagan niya ng utang niya Tapos sasabihin niya kasalanan ni Duterte. Lahat naman ng presidente nangungutang. Kung di ka ba naman tanga Yung inutang ni Pangulong Duterte sa loob ng 6 na taon, inutang mo lang ng 3 taon, utang ina mo ka Tapos wala naman nangyari sa Pilipinas. Wala namang bagong eskwelahan, wala namang bagong kalsada, wala namang bagong flyover. Hindi naman nag-improve ang mass transportation natin. Wala man trabaho, wala namang bagsak man ekonomiya. Nangutang ka para saan? Anak ng tinapay, kabusugin mo yung sarili mo at mga kaalyado mo. Gago kayo Hindi ba? O tingnan ninyo yung datos. O magkano inutang ni Pangulong Duterte nung panahon niya? Yung inutang ni Pangulong Duterte nung panahon niya, yan. Napunta yan sa napakaraming mga programa niya. Sabi ko nga sa inyo, abutin tayong 2 araw para lang isa-isahin lahat ng mga programa at mga benepisyo ng mga programa na yun ni Pangulong Duterte. Tama? Di ba? Ano na lang natin, i-summarize natin, COVID na lang Yung COVID na lang, ilang taon yan? Halos 2 taon o mahigit 2 taon yan. Kita mo, hindi ba? Nagsara ba ang ekonomiya natin? Bumagsak ba ang ekonomiya natin katulad ng pagbagsak ng ekonomiya ngayon? Ang inflation rate ba natin bumagsak katulad ng nakasarado ang lahat ng ekonomiya sa buong mundo pati Pilipinas. Again, tayo yung number 1 na importer. Importer ibig sabihin ang lahat ng mga produkto natin halos galing sa labas lahat. Pero ang panahon ni Pangulong Duterte kahit na nakasara lahat ng mga pintuan ng mga bansa, buhay tayo, hindi ba? Buhay tayo, libre bakuna. Tapos pagka na-COVID kayo, meron pang may coverage pang PhilHealth ngayon. Subukan yung hospital ngayon, putang ina ninyo. Sabi ko sa inyo, yung sakit nyo, trangkaso lang, magkaka-cancer kayo. Ganyan kahirap ang estado ngayon. Yung PGH, pumunta kayo sa PGH. Sabi ko nga sa inyo, yung kaibigan ko, yung tatay niya, dinala sa PGH. Putang, hindi sumababoy, umikli buhay. Tangina, lahat ng mga hospital ngayon, para mga para mga morgue na bakit? Imbis na gumaling ka, may stress ka. Punta ka ng PGH dati, mayroong pondo si Pangulong Duterte at least mga 200 million yata or less. Ibinibigay sa mga ospital na yan publiko para sa mga gamot na pupunta nga mga tao dyan. Kaya nga public yan, government hospital yan. Pupunta mga tao dyan, walang pera Wala silang pang VIP room, wala silang pang So pupunta dyan, ang pinoprovide ng ospital yung gamot Yung gamot na kayang i-provide ng ospital, pinoprovide. Ngayon daw, masakit ipin mo, pupunta ka ron, wala silang gamot At mapinamik, aspilit nga, putang ina, wala daw sila dyan ganun kahirap ang estado ng mga ospital natin ngayon. Tapos nangutang si Bongbong Marcos ng sandamukal. Yung inutang ni Pangulong Duterte ng 6 na taon, inutang niya ng 3 taon, mas marami pa. Tapos makita mo, walang pondo ang PhilHealth, walang pondo ang mga ospital natin, wala namang mga kalsada at kung ano-ano pa. Putang ina, diyan ka dapat madismaya, Bongbong. Diyan ka dapat madismaya, hindi ka dapat madismaya kay Bato. Kahit dahil si Bato, wala naman siyang arrest warrant, wala naman siyang kaso dito sa Pilipinas, ba't ka madidismaya? Bobo ka talaga Tangina, hindi ko alam kung saan ka pinaglihin ng nanay mo Pinaglihi ka ba sa itlog na bugok o sa bugok na itlog? Dismayado daw siya. Walang talaga Sa kabila. Yan lang ang kinadidismayahan mo, yung hindi mo yung pag-alis ni Bato.
Tarantado ka, ikaw nga, alis ka ng Pilipinas, balik ka pa ng balik, dismayado kami kasi bumabalik ka pa eh. Tangina, para kang pusa na para kang pusa na ang hirap iligaw. Pag pumunta ka sa ibang bansa, wag ka nang bumalik doon, wag ka nang bumalik dito sa Pilipinas, salot ka eh. 'Di ba? Dismayado rin kami. Dismayado kami, buhay ka pa. Ang dami ng balita na ospital ka, putang ina niyan, sobrang samang damo mo, ayaw kang kunin ni Satanas. O pag nagmi-meeting si Satanas tsaka si Kamatayan. Paring Diablo. Kukunin ko na si BBM ha. Putang ina, dami ng ginagawa niya sa bayan niya. Kukunin ko na. Sasabihin ni Satanas kay Kamatayan, tumigil ka nga, wag mong kunin yan. Pag kinuha mo, sakit ng ulo natin yan. Nanakawan tayo yan dito sa impyerno. Galing saan ka na magnanakaw yan? Putang ina niyan, baka maubos sa mga ari-arian natin dito sa impyerno. Huwag mo munang kunin yan, pabayaan kaya kahit di ba nagkakasakit. Puta, patay na, nabubuhay pa eh. Hindi na humihinga, 5 araw, nabubuhay pa eh. Oo, kasi po siya, sinabi rin Kamatayan, karit daw siya ng karit, hindi daw umuubra yung yung karit niya eh. Parang mapurul, hasa naman daw siya ng hasa, pero sa tuming kinakarit daw niya si BBM, boy pa rin. Hindi kasi dami nagdadasal eh. Sana po last niya na yan. Last na hinga na niya yung putang ina, parang isda. Tagal hindi humihinga, hindi nalulunod. Walang iya na yan, ganyan. Sabi ko nga sa inyo, kung dismayado ka sa nangyayari sa Senado, mas dismayado kami sa nangyayari sa bayang Pilipinas. Tarantado ka, hindi na yung problema si Bato. Kahit mahuli mo si Bato, kahit ma-impeach yung si Inday Sara, yung problema ng bayang Pilipinas, nandiyan pa rin. Nandiyan pa rin yung problema namin. Sinong problema? Ikaw. Putang ina yan. Ano pa? Ano nangyaring putukan noong nakaraang linggo, iginiit naman ng palasyo na hindi under attack ang Senado. At para po bigyang linaw at iba pang mga issue, makakapanayam po natin si Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Thank you for joining us. Yes, good morning, Andrea. Puta na, filter ah. Filter ah. Filter ha. Pero dito tayo sa isang balita. Mamaya na yan kay Claire Castro diyan. May mas magandang rito eh. Mas maganda at saka medyo mas may ikling balita. Medyo mahaba 'yun. Mamaya natin 'yon. Panoorin natin. Ito, pasok dismayado daw si BBM. Tangina mo. Mukha mo pa lang pag nakikita namin dismayado na kami. Kahit anong ganda ng halimbawa pag ganda ng sarap ng ulam, lechon. Pag nakita mo yung lechon, pag nakita mo yung mukha ni BBM, walang ka ng gana. Sige, ano 'yun? Dismayado naman si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpuslit ni Senator Bato de la Rosa palabas ng Senado sa gitna ng pagpapaaresto sa kanya ng ICC. Hindi siya pumuslit. Nag-logbook pa siya, palabas siya eh. Tatanga-tanga kayo eh. Abang kayo ng abang eh, tapos natulog kayo. Ayun, sabi ko nga sa inyo, parang pusa yan. Si Senator Bato de la Rosa, magaling yan. Scout Ranger yan. Pag naglakad daw yan, puta, hindi daw sumasayad yung paa niyan sa lupa. Kaya nga nakaraan, nadapa-dapa sa hagdan yan eh. Kasi sumobra yung bilis ng paa niya, kumonti yung baitang ng hagdan sa kanya. Dismayado, ulul. At live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Si Maricel Halili, mukha ng mukhang kailangan na ng botox sa sobrang stress kay Claire Castro, kakatanggol sa Malacanang. Ay, Maricel Halili, ayusin mo kasi pag mali, hindi yung tinatama mo yung mali. Maricel, ano ang reaksyon ni Pangulong Marcos sa mga nangyayari sa Senado ngayon at noong nakaraang linggo? Gaya nga ng nasabi mo, dismayado si Pangulong Bongbong Marcos, pero nilinaw nila na hindi raw sa performance ng mga cabinet officials, kundi... Diba, kapal ng mukha. Dismayado daw siya, pero hindi sa mga officials ng mga taga-gobyerno. Mantakin mo walang maayos na mga opisyalis ng gobyerno ngayon. Lahat ng ahensya ng gobyerno ngayon walang nagagawang tugon sa paghihirap ng bayang Pilipinas. Hindi raw siya doon. Hindi raw siya dismayado doon. Hindi siya concerned doon. Kaya gutom ka. Hindi siya dismayado diyan. Mataas ang presyo ng gasolina. Hindi siya dismayado diyan. Na-cancel na ba niya yung VAT? Hindi siya dismayado diyan. Yung mga magsasaka natin. Wala na nga. Yung mga magsasaka natin, yung mga palaya nila, sinisemento na nila, ginagawa ng basketball court. Ginagawa ng mga subdivision. Kasi nga, walang tulong ang gobyerno sa agrikultura. Mayaman tayo sa kalupaan, mayaman tayo sa katubigan, pero putang ina, nag-aangkat tayo ng mga produkto sa ibang bansa. Ano ibig sabihin? Hindi daw siya dismayado doon. So ganyan katarantado yan. Hindi siya dismayado. Again, yung maraming mga nag-resign na mga ng mga tau-tauhan niya noon. Yung mga nag-resign ng mga tauhan niya noon, sinalpakan niya ng mga acting Department of Justice, acting ganito, acting puros lahat, acting. Ngayon, yung mga acting na yan, hindi dumaan yan sa Commission on Appointment. Yung Commission on Appointment, yan yung komite sa Senado at saka sa Kongreso na nag-check
kung ito bang tao na ito ay sapat diyan yung kanyang credentials, yung kanyang experience, sapat diyan sa posisyon na inilagay sa kanya. Ngayon sila magre-recommenda whether itong tao na ito ay mako-confirm as secretary halimbawa ng DSWD. O hindi. Kasi ano nila yan para siya nagde-defend ng sarili niya parang thesis yan Babakbakan nila bakit mo sabing nakarapat dapat ka sa DSWD? Ano bang mga background mo? Ano bang ganito? Ano masasabi mo sa ganitong issue ng bayan natin? Paano mo susolusyonan yan? Etc. etc. Tatandaan niyo si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo ng panahon ni Pangulong Duterte nag-apply yan na DSWD secretary. Oo, ng panahon ni Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo. Tama ba? O dito kay Bongbong Marcos. Kay Bongbong Marcos yata O basta nag-DepEd secretary yan. Ngayon ay DSWD. Nung nag-DSWD yan mga bossing, hindi yan pumasa sa sa CA. Sa appointment. So hindi pumasa yan sa Committee on Appointments. Bakit siya hindi pumasa doon? Kasi nga unang-una sa lahat hindi siya Pilipino, Amerikano siya. Kaya nakataka tayo, hindi siya pumasa bilang isang DSWD secretary dahil siya ay isang Amerikano. Tapos bigla siya naging congressman. Sa mga tarantado talaga. Tapos naging congressman yan. Biglang naging anti-Duterte na yan. So alam mo na yung deal. Tatanggalin natin yan. Papasok ka naming congressman. Pero kampi ka na namin. Ganun katarantado yung mga Tulfo na yan. So marami pang iba. Katulad yan yung sa Malacanang Press Corps, yung PCO secretary na si Dave Gomez. Dumaan na ba yan ang Committee on Appointments? Na-interview na ba yan ng mga congressman na namimili ng mga sekretary sa gobyerno? Hindi pa. Marami pang iba. So diyan pa lang tinatarantado na nila yung yung sistema ng Bayang Pilipinas, yung batas tinatarantado na nila. Lahat ng mga in-appoint ni BBM ngayon hindi pa dumadaan sa Committee on Appointment. Bakit? Kasi lahat ng mga in-appoint niya, hindi naman competent lahat yan. Lahat ng mga in-appoint niya, naging mga aso lang naman niya. Tama? Kasi matapang sana nahaharap yan sa Committee on Appointments kung talagang yan na yung itilalaga mo. Ilang buwan na nakalipas nung nagtalaga siya ng mga bagong isang taon na yata nung nagtalaga siya ng mga acting hanggang ngayon. Hindi pa sila nababasbasan ng Committee on Appointments. So diyan pa lang katarantaduhan na So hindi siya masaya kay Bato pero masaya siya sa gabinete niya wala nga nagagawa yung gabinete niya. Abnormal, di ba? Doon sa mga developments, mga pangyayari sa Senado, lalo na ngayon na nalaman niya na nakaalis na nga ng Senate premises itong si Senador Bato de la Rosa. Sabi ni Undersecretary Claire Castro, ang Palace Press Officer, nakita yung pagkadismaya ni Pangulong Marcos doon sa pagdalo niya sa mga pulong. Makikita daw kasi doon sa asta ni PBBM and yung line of questioning niya doon sa mga ka-meeting niya kung gaano siya kadismayado. Sino ba naman daw ang hindi ma-disappoint doon sa pag-alis ni Senador Bato mula dyan sa Senate Bakit ka? Hindi naman niya bahay yan. Bakit madidismaya siya? Siya mismo ang nagsabi. Hindi niya pinapa-aresto si Bato. Bakit nagagalit siya na umalis si Bato? Ano ba talaga, Bongbong? Tanga ka ba o bobo ka? Ano ba talaga? Gulo-gulo niyo mag-isip premises. And bukod dyan, nagbigay din ng komento ang Malacanang SES tungkol nga dito sa naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na under attack ang Senado. Pagbibigay diin nitong si Yusek Claire Castro kahit kailan hindi inaatake ang Senado at wala... Ano palang tawag mo dito, Claire? Anong tawag mo dito? Nagmataya-taya sila dyan, nagtago-taguan, langit lupa, gano'n. Kung hindi under attack ng Senado ay ng NBI ang Senado, sila nagpaputok ng baril papunta sa Senado. Kahit nasabihin mo na nag-warning shot, nagpaputok itong OSAA, hindi ka dapat magpaputok kung wala kang kung wala kang masamang balak. At saka, unang-una sa lahat si Senator Bato de la Rosa, hindi naman siya armado. Bakit pumunta kayo dyan ng armado kayo? Tapos pumunta kayo dyan, di pa kayo imbitado. Di ba hindi kayo iniimbitahan sa Senate, nandiyan kayo. Ngayon, wala rin naman kayo imbitasyon sa Senate, bakit wala kayo sa Senate? Bakit na nandiyan si General Bato, si Senator Bato, Dr. Bato, ano kayo? Nandiyan kayo, tapos full battle gear pa kayo. Tapos napakasinungaling nyo pa. Pero paano mo sasabihin hindi under attack? Wala pang isang linggo si Alan Peter Cayetano, gusto niyo nang tanggalin. Anong tawag doon? At saka, tinanin niyo naman yung mga line of questioning ng mainstream media. Parang parang pinalalabas pa. Sila na ngayon naipit dyan ng barilan, sila pa yung parang may kasalanan. Sinong ulol ang magi-stage ng ganito? Napakahusay naman, nasa loob lamang ng ilang araw nag-stage na sila ng ganito. Imagine mo kung staged itong staged itong putukan barilan na ito, ibig sabihin involved ang NBI. Bakit? Kasama yung NBI sa barilan at putukan.
Tama? Oo. Kasi kung halimbawa, walang NBI dyan, walang pulis, tapos biglang nagpaputok lang sila nagpaputok sa loob. Pinasok kami. O asan yung CCTV? Wala, sinira nila yung CCTV, walang ebidensya, pero pinasok kami. Yun, pwedeng stage yun. Pero kung stage ng pagbarilan dyan, tapos may kabarilan, tapos yung kabarilan, taga-gobyerno din. Tapos yung kabarilan ng taga-gobyerno, dinideny na nandun sila. Ano naging stage niyan? Tangan nyo naman. Di ba? Sabi ko nga, kung staged ito, kung acting ito, ibig sabihin kasama sa mga actors, itong mga taga-NBI. Ang bobo eh. Di ba? Napakabobo. Sa isang interview nga ni Ping Lacson sinabi ni Ping Lacson na tumawag sa kanya si Matibag. Tapos dahil doon sinabihan na ni Lacson yung mga kasamahan niya na magsiuwi na. Doon ibig sabihin naabisuhan talaga sila. Tsaka ito pa nga, sabi ko nga sa inyo, kung staged ito, bakit sila lang? Bakit hindi sila nagsama ng iba? Ano pa? Daw silang nakikitang kabiguan o failure on the part of the National Bureau of Investigation dahil hindi naman daw sila yung pumalpak. Hinarang daw sila ng Senado para hindi ma-serve yung warrant of arrest laban nga dito. Putang ina ninyo, mga sinungaling pala kayo eh. Magsiserve kayo ng warrant of arrest, sinabi na nga ng presidente, hindi niya pinapa-arresto si Bato. Ano ba talaga? Kita niyo kung gaano kasinungaling itong NBI na ito. At gaano kasinungaling si Bongbong. O tinamo hanggang ngayon, hindi pa tinatanggal ni Bongbong. Di ba sinabi ko naman sa inyo yan, nanilagay yan dyan for a purpose. Ito si Matibag. Parang si Claire Castro din. Nilagay siya dyan para magsinungaling. Kahit palpak na si Claire Castro, araw-araw fake news, araw-araw kinokontent mo yung kabobohan niya, hindi niya tinatanggal. Bakit? Kasi nga, bakla si Bongbong gusto niya may ibang nagsasalita para sa kanya. Wala naman siyang kapasidad Hindi niya naman kayang makipagbardagulan sa mga reporter So maglalagay siya doon ng matigas ang mukha. Ganon din ang ginawa niya kay General Torre dati. Naglagay siya ng General Torre na gagawa ng mga hindi niya kayang gawin. Ganon din ngayon dito kay Matibag. Nilagay niya si Matibag dyan para gumawa ng mga illegal na bagay. Dahil sa sobrang bakla ni Bongbong Marcos, walang bayag yan. Hindi niya kayang gawin on his own. Kaya nag-uutos na lang siya. Tapos kapag nabisto, wala siyang alam. Laging ganon, di ba? Ganyan yung mga kriminal. Yung mga kriminal ganyan, uutos lang yan ng mga tao na gagawa para sa kanila. Pag nahuli yung mga yon, anong gagawin nila? Yung mga boss ng mga kriminal, ipapapatay nila yan dahil loose end yan. Tama? In this case, kapag nahuli itong mga to, wala na talagang lusot, ililigtas ni Duterte. Ililigtas ni Marcos yung sarili niya, tapos ipagkakanuno niya. Yung mga yan, katulad si Saldico, katulad si Romualdez, kita mo, pinagkakanuno niya. Siya yung mastermind, pero sinasabi niya, wala akong kasalanan. Kita mo yung si Pangandaman nun. Sinasabi nila si Pangandaman, nagre-release ng budget na walang utos ng presidente. Sinong lolokohin nyo kami? Mga sarili nyo lang naloloko nyo dyan. So, ganun ang ginagawa. Tama, hindi tinanggal si Matibag. Kahit na sobrang dami ng palpak. Pag nagkaroon ng hearing sa Senado, patay to si Matibag. Mapapahiya talaga to Kasi matapang siya ngayon dahil nag-i-interview sa kanya media, kakampi niya media. Pero kapag may investigasyon na dyan sa Senado at kinumpile lahat ng mga video na nakuha plus yung mga kasinungalingan niya sa mga interview niya, sobrang hiling magpa-interview Hindi niya kayang i-defend yun. Yung sabihin mo na wala akong tao dyan. Wala ang mga tao ko walang baril so hindi sila magpapaputok. Hindi ba? Doon pa lang Doon pa lang. Nandito kami ngayon sa fellowship. Wala kami dyan. Wala akong pinadala dyan. Doon pa lang Kasi nungalingan na paano niya i-correct yun? Ang masama kasi sa mainstream media, pinababayaan nila magsinungaling si Matibag. Kaya ngayon si Matibag, ang taas-taas ng tingin niya sa sarili niya, kala niya hindi siya mahuhuli. Huling-huli na siya Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay,
aming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala